Reminder lang po sa mga may cellphones, pakisilent and vibrate mode para po hindi po tayo makabala sa ating pakikinig at mag-focus po tayo. Bago po tayo tuloy ng ating section 4 ng ating Christian Life Seminar, ay mag-alap po tayo ng awit papuri sa ating Panginoon. Pangalahat ng awitin. Lahat po ay nangyayaan. Wala po sa page 174 sa mga may himnan book po. Kung nanganap na po sa ating himnan, lahat po ay nangyayaan mawit. Para po ihanda ating positive isip sa ating pakikinig, ay mag-aalay po ng awit papuri ang ating Kalawang Church Choir. Pero bago po yan, ang ating session 4 po, ang ating Christian Life Seminar ay ipapahayag po sa atin kung pagiging natin Pastor Tewan. At
Tinatawagan ko po ang Palawan Church Choir.
session, Christian Seminar. Okay, muna, manalangin po tayo. Banal at mahabaging amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong katilang biyaya na namiligtas namin sa kasalanan. Ngayon, sa libong ito, ininadaos namin ang Christian Life Seminar para malaman ang tunay na paraan ng Christian Life bilang anak ng Diyos. Kami napalumakas sa tamang daan, pero maraming mga kulang. Kaya ibigay sa amin ang iyong marunungan upang malaman ang espiritual na katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon, natutunan namin ang mahalaga mga salita tungkol sa Diablo. Kami dapat maging marunong sa mga kambalan ng Diablo para magtagumpay sa lahat ng mga kahirapan. Kaya ngayon, sa kami hanggang katapusan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay, sa oras na ito, sasabihin ko sa inyo ang pagkakambalan ng Diablo. Maraming tao nag-aakala na kapag naligtas, lahat ay magiging okay. Lahat ay mabuti, tama. Pero hindi tama ito. Hanggang kamatayan, sa harap natin, maraming mga kahirapan. Kahit na tayo naligtas o hindi pa naligtas, napakaraming problema sa ating buhay sa mundong ito. Bakit? Dahil sa Diablo. Dahil sa Diablo. Maraming tao walang kaalaman tungkol sa Diablo. Dahil Diablo, nagsinungaling ng napakaraming bagay sa mundong ito. O halos lahat kasinungalingan na nasa mundong ito. Isipin natin, sa mundong ito, ano ang katotohanan? Hanapin natin, ano ang katotohanan sa mundong ito? Katotohanan ay hindi nagbabago at totoo. Tama. Kung sa mundo, ano ang katotohanan sa mundong ito? Mga estudyante nag-aaral, maraming mga bagay sa school. Kung gayon, kailangan nila, hindi ba nagbabago? Taon-taon? Taon-taon nagbabago. Tama ba? Kung taon-taon nagbabago, kailangan ng mundo ito. Ano ang katotohanan sa ating Pilipino? Ano ang katotohanan? Ano ang walangan? Ano ang hindi nagbabago? Hanapin natin. Ano? Ano? Wala po. Sa mundo, lahat ay nagbabago at pinupupas, may katapusan. Kaya walang katotohanan. Lahat ng tao nagkatrabaho para sa mga bagay na itong mga may katapusan. Kaya sa harap ng kamatayan, lahat ng tao maging malungkot. Bakit? Hanggang ngayon, ano ginawa ko? Habang buhay. Sa kamay ko, ano? Meron. Bukas, mamamatay ako. Kung ngayon, ano ang mahalaga? Malaking bahay? Iiwan. Maraming mga anak? Iiwan. Maraming apo? Iiwan. Hindi sasama sa akin. Hindi po ba? Maraming mga bagay-bagay, mga maluwang na lupain. Kaya maraming mga title ng mga lupa, mga building. So what? Anong halaga sa akin? Bukas ako mamamatay. Anong halaga? Anong halaga? Iiwan. Hindi po ba?
Maraming tao dinadaya ng diablo. Kaya dapat nating malaman ano ang katotohanan. Tayo tumutungo sa walang hanggang langit. Kailangan natin ng mga bagay na walang hanggan. Katotohanan. Ano ang katotohanan sa mundo ito? Wala. O ni Biblia lamang nagpapahayag sa atin ng mga ganitong katotohanan. Kaya, maisipin natin paano kumikilos ang diablo sa mundong ito at sa iglesia, sa bawat brother or sister. Marami. Ito'y diablo. Ito'y diablo. Ito. Marami. Dito, 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 marami. Una. Ano ang diablo? Isipin natin. Ezekiel chapter 28 verse 14. May ganitong salita. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Kerubin, ito anghel. Tumalingkod na anghel. Kerubin. Bali dalawang anghel na sula sa Biblia. Isa kerubin, isa pa serapin. Serapin at mga kerubin. Yan. Sila naman espiritu. Ito, nilikha ng Diyos bilang lingkod, alipin. Kaya sila ay sumusunod sa Diyos. Inilagay kita ng may pinahirang kerubin na nagbabanda. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bulong ng Diyos. Ikaw ay naglalaka sa gitna ng mga batong atoy. Ikaw ay saktal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamahan ay patakwan sa iyo. Pero sa kanyang mga kerubin, isang grupo ng kerubin sa kanila natakpan ang kasamaan sa kanila. Espiritu may free will. Kalooban. Kaya, ibang mga kerubin, anghel, sila ay sumunod sa Diyos. Pero ilang grupo, sila ay nagsway sa Diyos. Kaya, brother, Mark, Chris, maraming mga kasamaan. Ito ay kayabangan. Kayabangan. Sila nating mataas. Ito. Isaiah dito naman nasulat. Isaiah chapter 14 verse 12. Ano nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga. Ito sa King James Version, Lucifer. Anak ng umaga. Lucifer, ibig sabihin, anak ng umaga, son of morning. Paano ikaw ay lumapak sa lupa? Ikaw na siya nagbabasak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, Lucifer, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatak ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bunong ng pinakitipunan, sa malayong lagat. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga hula. Gagawin ko ang aking sarili na kaya ng kataas-taasan. Kataas-taasan, ito yung Diyos, diba? Kaya, ito, siya ay isang lingkod, alipin ng Diyos, pero siya ay nagnanais na maging ganito, magkaya ng Diyos. Siya ay lingkod, pero sana maging may-ari. Ito ay pagisin ng Lucifer. Ito ay sa ibang salita, Diablo, Satanas, Demonyo, Matanda, Ahas. Bayumay, ibinabaga sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng bukay. Sheol, pinagpala na bahagi ng ito, Imperial.
Sila ay alipin. Kaya, kapag sila ay nakasala, itatapon sa impyerno. Pero tayo ay hindi alipin, kundi anak. Kaya sa mga anak ay chance na magsisisi. Sa anghel, wala. Bakit? Ito ay alipin, hindi anak. Kaya ito iba-iba. Anghel naman, espiritu. Tao, espiritu. Pero ito, sila sa kanila walang itong chance. Dahil pagkapas sila ay sumuha, nakasala, kung kaya magtatapon. Saan? Impyerno. Pero tao, larawan ng Diyos. Sa tao, alam ng Diyos, kaya may pagitin ng Diyos, kaya sana magsisi at maligtas. Ito yung puso ng Diyos. Kaya ito iba. Ito, kaya, dati, Diablo, ito, tumanang sinadili ka ng Diyos, pero sila ay nang umalis sa Diyos, aking payaman. Kaya, sa Biblia, tinatawag na demonyo, Diablo, at na Satanas, kaya tinatawag sa Biblia. Sila ay nag-atake sa mga tao sa pagtulong sa data. Dapat natin malaman. Tatulong sa data. Una, kasinungalingan. Siya ay nasasabi sa mga tao ng kasinungalingan. Kalawa, siya ay tumutusok sa mga tao. Tuso, ano yung parang tuso? Temptation. Kasinungalingan, ito, hindi tama, hindi katotohanan. Ano ang tuso? Tuso ito ay hindi kasalanan, pero ito ay temptation. Parang cellphone. Cellphone hindi kasalanan, pero ito maging tuso sa pamamagitan ng cellphone, kayo pwede maging masama. Ito hindi kasalanan, pero dahil dito kayo mabubuhay. Ito ay temptation. Isa pa, kahirapan. May problema sa ating buhay. May sakit. Mabibigo ang iyong negosyo. Pwede. Walang kadahilanan. Bakit? Diablo. Kikilos naman ito. Ito, Juan chapter 8 verse 44, dito, kayo'y mula sa iyong mga amang Diablo. Sino ito? Israelita. Sinabi ni Jesus sa mga Israelita, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa simula. Noong halaman ng Eden, dahil sa Diablo, namatay ang ating ama at ina. At hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat wala katotohanan sa kanya. Diablo, wala katotohanan. Kapag siya ay nasasalita ng kasinungalingan, siya ay nasasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang kasinungaling at ama ng kasinungalingan. Ito ay Diablo. Diablo, nasasabi, kasinungalingan lamang. Wala katotohanan, wala katotohanan. Lagi. Kaya, maraming mga kaalaman, tradisyon sa mundo, kung kayo ay sumusunod sa kanyang tradisyon ng mundo ito, 100% kayo pupunta sa impyerno. Bakit? Ito kasinungalingan. Sa mundo, gaano padami kasinungalingan. Okay, ikaw, gumawa ng mabuti, pupunta sa langit. Kaya ba? Ikaw, patem sa iglesia. Ikaw, nagpahayag ang puso sa Diyos. Makikita Diyos kung kayo pupunta sa langit. Hindi. Ano ang katotohanan? Walang sala pupunta sa langit. Walang sala. Kung kayo gumawa ng mabuti, mawawala ba ang iyong kasalanan? Meron ba? Kung kayo umaten sa banal na service, meron ba
Panginoon, makakita kung wala bang ang kasalanan. Meron pa. Ito ay katotohanan. Hindi po ba? Ang pag-aakyat sa church, paggawa ng mabuti, yes, ito tama. Ito maganda sa harapan ng Diyos. Ito tama. Pero, kulang sa kaligtasan. Dahil maling daan, paano makapunta sa langit? Sila dapat maging malinis, walang sala sa harap ng Diyos. Sila lang pupunta sa langit. Kaya may isang daan sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Tayo araw-araw nakakasala, marumi pa. Pero dahil kay Jesus, yes, pupunta tayo sa langit. Kaya ito pinapadakilang biyaya ng Panginoon. Pero patuloy, ang diablo nag-aatake sa atin. Paano? Sa pamamagitan ng kasinungalingan. Araw-araw sila ay magsisinungaling sa inyo sa pagkatulong ng cellphone, TV, school, iba-iba mga bagay-bagay. Araw-araw. Ating tayong nakikinig araw-araw mga kasinungalingan ng diablo. Araw-araw. Kung walang pag-iisip, walang katotohanan, kung kayo, maliligaw kayo. Ano? Bakit tayo dapat magbasa ng Biblia? Upang malaman ng katotohanan. Dahil ito salita ng katotohanan. Upang malaman ng katotohanan. Kaya tayo dapat, tayo magiging kalumasa sa Biblia. Upang pwede natin malaman. Ito is kasinungalingan. Hindi tama. Ito ay tama. Ganito, pwede tayong mag-ingat ng ating pananampalataya. Ito, maraming makasinungalingan, diablo. Ikalawa, tukso. Matthew chapter 4, verse 3. Dumating ang tukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang mga batong ito at bakit tinapay. Ito, sa ibang salita, demonyo, Satanas, dito, manunukso. Kaya, sa ating buhay, maraming mga tukso ng diablo. Tukso ng diablo. May Bible seminar sa church. Pero, may barangay fiesta. Maraming mga pasaran na pagkain. Kung ba, siguro ilan, tukso yun ng diablo. Kaya, sana ako pumunta sa fiesta. Ako, gutom. Sa church, ay boring. Kanito, ba't nagdilim ang kanyang mata? Siya ay nagdilimso ng diablo. Paano? Sa pamagitan ng masarap na pagkain, dinukso siya. At ang pera ba kasalanan? Hindi kasalanan ito. Pero dahil sa pera, tayo pwede palayo sa Diyos. Sa pera, hindi fiesta, family, at mga bahay, mga bagay-bagay, at cellphone, TV, internet. Maraming mga bagay ng diablo, sandata ng diablo. Sa loob ng cellphone, maraming mga mabuting bagay. Pero mas marami, masamang bagay. Ayon sa iyong kalooban, gagamitin niyo ang iyong cellphone. Kung gusto niyo ibigin ng Diyos, kung kayo sa pamad ng cellphone, kayo makahanap ng mga magandang sermon, ng mga papuri, ng mga salita, Biblia. Pwede. Pero, kung ngayong puso, masama pa, kung kayo nakahanap ng mga masamang mga video clip, mga litrato, napakarami na tingnan niyo yung mga bata. Meron po bang bata na nagpapasa ng Biblia sa cellphone? Hanggang ngayon, hindi. Hindi pa. Hindi, lahat. Ang bilis. Napakabilis. Sila marunong.
magpo-focus. Kahit na sinama siya ng nanay, walang only focus. Tama na. Ganito, tinuso sila ng Diablo, kaya tuwang-tuwa ang Diablo. Tingnan niya ang bata, uling-uling ko. Isa pa, kahirapan. Kahirapan. Awit chapter 109 verse 2. Kasi ito po. Sapagkat ang masama at mandarayang bibig ay nabuksan laban sa akin, na sasalita laban sa akin na may dila sa kumali. May mga salita ng kapakapoon na ako ay kanilang pinalibutan at lumabas sa akin ng walang kadahilanan. Walang kadahilanan, sila ay lumalaban sa akin. Walang kadahilanan. Kapalit ng aking pag-ibig, sila ay mga nakausik ko. Ngunit ako nasa panalangin. Siya ay tagingan ng kanang pananampalataya. Kaya ginasiyan nila ng masama ang kabutihan ko at pakapot sa pag-ibig ko. Maraming tao ay duda. Pero ba Diyos? Pero ba Diyos? Ako hindi nakasala. Maraming tao ay duda. Pero pa ba Diyos? Hindi ako nakasala. Bakit? Pero mahirap pa ako. Natuloy. Siya nakasala pero siya ay maganda. Ang pasama ng buhay. Pero ako hindi nakasala. Pero bakit mahirap pa ako? Hindi ko alam. Sa mundong ito, hindi ko alam. Ano nangyari dito? Nalalaman ko ito lang. Kapag tayo sumunod sa salita ng Diyos, kung tayo sa langit, maraming mga alwalatian. Mundo, wala. Pwede, meron. Pero ito ang iiwan. Kaya hindi tunay na kalwalatian. Gusto ba niyong maging mayaman? Kung gayon. Sa mundong ito, kung gayon. Ang dapat niyong gawin? Sino nakahari ng mundo ito? Diablo. Kaya kayo dapat pili sa Diablo. Gusto ba niyong maging mayaman sa langit? Yes, tayo madalangin sa Diyos. Asundin natin ang kanyang alooban. Kung kayo 100% tayo maging mayaman sa langit. Pero mundong ito, hindi. Bakit? Dahil sa kasalanan, ito mangyari ito. Kapalit ng aking pag-ibig, sila ay mga nakausik ko. Ngunit ako nasa manalangin. Kaya ginatihan nila ng masama ang kabutihan ko at pakapo sa pag-ibig ko. Kahit na tayo gumagawa ng kabutihan at dumadating sa atin ang masama. Kahit tayo nagbibigay ng ating pag-ibig sa kanila, pero darating sa atin ang pakapo. Bakit? Ito'y Diablo. Diablo. Kaya sa mundo, kapag tayo nakasala, yes, may sumpa, disiplina, kaparusahan, ay, tayo nakasala. Pero, tayo gumawa ng mabuti. Pero, darating sa atin ang problema. Bakit? Ito, pagkapuos ang pag-ibig ninyo. Ginatihan nila, sino? Ito masama. Ginatihan nila ng masama ang kabutihan natin. Naintindihan niyo ito? Kaya, dapat natin malaman, bilang anak ng Diyos, hanggang kamatayan, tayo mahirap. Kahit na gumawa ng mabuti o masama, mahirapan tayo. Ito'y pamumuhay ng anak ng Diyos.
Kaya sa mundong ito, walang pag-asa. Ito ay Christian life. Pero ito, pansamantala at hindi walang hanggan. Tayo, umaasa sa langit. Bukas, ako magsasabi, pag-asa sa langit. Ikalimang session, pag-asa sa langit. Kantibala. Tayo, umaasa sa langit. Doon, napakarami ating kantibala. Dito, wala. Kahit na kayo yumaman sa mundong ito, parang alam sa langit. Sa tingin ko, parang mga brothers and sisters, mahirap sa mundong ito. Kung kayo sa langit pa, mahirap kayo. Depende sa iyong pananampalataya. Kung kayo nagsakripisyo para sa Diyos, marami natin pala sa langit. Pero dito, mahirap ka. Oo. Ay, hindi sa mga mayamang Kristyano. Sila mayaman. Aligtas. Kung kayo, sila palagi masaya. Sa tingin ko, hindi. Anong ginagawa nila ngayon sa mundo ito? Nang may maraming kayamanan. Kung sila ay hindi napapalit ng kayamanan sa walang nagatimpala, kung kawawa sila sa atin. Bakit? Ibang mga brothers and sisters nagsasakripisyon, mas masimasin. Tingnan ninyo sa Samuel Smith. Sinong brothers and sisters mas masimasin sa sakripisyo? Mayaman o mahirap? Mahirap na brothers and sisters mas masimasin. Mayaman? Makalito. Medyo walang mga sakripisyo. Kaya sa tingin ko, kung ay okay, pero sana okay. Tingnan mo at yung katipala. O tila, ayaw sa inyong ginawa, nakanyan kayo. Anong ginawa mo? Ako nagbigay sa inyo ng maraming mga kayamanan. Kung kayo, anong ginawa mo para sa akin? Na magbuhay. Ito yung mga laga, brothers and sisters. Dapat natin malaman ito. Una, Diablo, nagdadaya sa atin, una sa pamagitan ng kasinungalingan. Siya ay nagsisinungaling sa atin. Nagsisinungaling sa atin. Kung dapat natin malaman, ito tama o hindi? Tama o mali? Sa Biblia, tama o katotohanan? Iba o mali? Kung ngayon, hindi naligaw siya. Kung ngayon siya ay tumutugso sa kanya. Siya ay nagbibigay sa kanya ng maraming pera. Maraming pera. Maraming mga mabuting bagay. Kung ngayon, tutugsuin siya. Maraming pera. Kung ngayon, maraming mga bagay sa mundo ito. Kung ngayon, sa church may fellowship, may Bible seminar, pero sa muna maraming mga bagay-bagay. Anong gagawin niya? Maraming beses siya hindi kaya umatyan sa church. Dahil sa kayamanan, dahil sa mataas na position, dahil sa maraming malaking mga negosyo. Hindi po ba? Pero siya ay nag-ingat na pananampalataya. Ayaw, dapat ako umatyan sa banal na fellowship sa harap ng Diyos. Kung ano magagamit ng Diablo, ibibigay niya sa kanya-kanya. Pwede, may sakit siya. Sino mabuting halimbawa? Si Job. Ano kasalanan ginawa niya sa Diyos? Sa Job, siya pa nakasala? Kaya siya nahirapan? Hindi. Walang sala siya. Pero bakit siya mula dito hanggang paa? Maraming bukol? Bakit? Dahil sa Diablo. Napo ba? Siya mayaman. Pero kahit na nawala ang kanyang lahat ng kayamanan, hindi siya umalis sa Diyos. Nananatili
nananatili pa sa Diyos. Kaya Diablo isa pa, nagbigay sa kanya, matinding kahirapan, sakit sa kanyang katawan. Lahat ng kanyang anak namatay, kanyang asawa naman, reklamo, naglalay sa kanya, ang kanyang kaibigan naman, nag-away sa kanya. Bakit? Ito ginawa ng Diablo. Hindi dahil sa kasalanan, nahirapan si Job. Hindi. Walang kadahilanan, di ba ba? Pero susunod ako sasabi sa inyo, bakit pinahirapan si Job? May mahalagang intention ng Diyos sa kay Job. Susunod. Ganito, walang kadahilanan, pero kung tayo ay sakit, kaya, huwag kang magreklamo kahit na kayo may sakit sa katawan. Kung maraming tao nag-iisip, ako nakasala. Anong kasalanan? Ano ako? Kaya, kung ngayon masakit ako, sa pamamagitan ng iyong kabutihan, kung ngayon Diablo, mabibigyan ng kahirapan. Kung nakasala, kung kayo, kahit disiplina. Anyway, palagi tayo nag-focus sa Diyos na. Kaya, dapat natin malaman na natulong-tuling mga sandata ng Diablo. Kung kayo, pwede tayong pagbanday ang ating sarili pananampalataya mula sa mga atake ng Diablo. Okay? Dito. Ikalawang Korinto chapter number 3, ngunit ako natatakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ano sinabi nito? Si Eva, sino si Eva? Ating nanay. Ako ba? Ating nanay. Sa halaman ng Eden, dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay maniligaw mula sa katapatan na kadalisayan kay Kristo. Ito kanyang katusuhan. Anong nangyari dito sa Genesis chapter 3, verse 1? Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alima sa mga mailang na hayop sa parang na hindi ka na Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi pa ng Diyos, huwag niyong kakainin ang mula sa alimang kahoy sa halamanan. Kasi sinabi ng babae sa ahas, magkakain namin ang bunga ng mga kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hipuin, hindi kayo mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, ito, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ano ito? Katotohanan o kasinungalingan? Kasinungalingan. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Kasinungalingan. Ano sinabi ng Diyos? Tiyak na mamamatay ka. Diba po ba? Ito'y katotohanan. Hindi. Kaya ito kasinungalingan. Kung ba si Eva dapat mag-isip, sinabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Pero bakit ikaw? Sabi mo, hindi mamamatay? Ikaw, sinungaling. Kung gayon, hindi makukuwala nanay. Kung gayon, okay na ngayon. Pero, hindi tinanong ni Eva ang Diyos. Kaapo ba? Hindi. Hindi tinanong kanyang asawa. Itawa ba ito? Hindi tinanong niya. Kaya nangyari ito. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, mabubuksan ang inyong mga mata. Kung ba sila ba ng bulak? Siya ba ng bulak? Kaya mabubuksan ang kanyang mata? Hindi mo yung mabuksan na mata. Pero ba, anong ibig sabihin? Mabubuksan ang inyong mga mata sa espiritual.
kayo kumain noon kung mabubuksan? Kung hindi kayo kakain noon kung kayo mabubuksan. Okay? Kayo maging kakayan ng Diyos. Kung hindi kumain, magiging kakayan ng Diyos. Bakit? Hindi kumain, sabihin sila ay sumunod sa Diyos. Kumain, sumunod sa Diablo. Nakakakilala ng mabuti at masama. Ito naman kasinungalingan ng Diablo. 6. Kaya nang makita ng babae na umuha ng tao, nakakita niya ito. Masarap na bunga. Pulutas. Anong mga tukso pumasok sa kanyang puso? Mabuting kainin. Totoo lang, maraming beses nakita niya itong bunga nito. Nakita niya maraming beses hindi kakain ako. Dahil sa utos ng Diyos, kaya. Pero, kung ngayon, nakita niya, mabuting kainin. Parang masarap. Siguro, mas masarap kaysa sa ibang bunga. Sana naman na hindi, madami mga bunga, di ba? Pero, kinain niya ang lahat, pero ito lang hindi kaya. Pero, siguro mas masarap. Malaki na mango para nakakalugos sa paningin. Nakakalugos sa paningin. Maganda ito. At dapat naisip upang maging magaling. Magiging gaya ng Diyos? Kung ba ako magiging matalino? Doon sa loob, may katalinoan, panito, tinukso siya. Dahil sa kasinungalingan ng Diablo, pumasok, kasunod sa kanyang puso, kaya siya ay tinukso. Nangyari ito, sa church naman, itong sitwasyon nangyayari maraming beses. Chismis. Kapag narinig ninyo, chismis, kung ba yun? Madaling pananampalataya. Isang brad nagsabi, siya nagsabi, ikaw nakasala na. Kung ba yun? Bigol lang magalit ito. Sino? Sino nagsabi? Dapat niya isipin. Ano ka? Sister? Siguro hindi siya nagsasabi ng ganito. Bakit? Bakit nangyari ito? Tatanungin ko siya. Kung ngayon, walang problema, pero walang tayo. Maraming beses nangyari dito sa church. Tama ba? Kapag narinig ninyo yung masamang balita, una, sabi sa huwag kayo makalit dahil kung ito'y kasinungalingan, kung walang problema. Bakit ka nananampalataya ng kasinungalingan ng Diablo? Mabuting salita, okay, maniwala kayo. Masamang balita, kung kayo, hintay. Tatanungin ko. Okay, naintindihan niyo ito? Napakalaga. Siguro, bakit si Eva, kay Eva, tinukso ng Diablo si Eva muna. Bakit hindi si Adan? Siguro, kung Diablo tumukso, nagsinungaling kay Adan, kung kayo hindi siya nanampalataya. Ikaw sinungaling. Pero, Eva, kaya kayo. Kung ngayon naman, brother, sister, sino nagsasabi ng mas pananalita? Sino naniniwala ng mas pananalita? Sister. Sabi ko na, ibigay siya naman, sister. Dahil sa maliit na bagay,
lumalaki ang mga problema. Brother, tapos na. Pero sister, ito lang siya nagsasabi sa iyo. Ito ay Jesus. Jesus dito. Kapag kapalitan din ang masamang balita, muna, isara niya ang Biblia. Baka mangyayari sa pare-pare ang sitwasyon. Ano nangyari? Siya ay pumuntas, nakuha nito, at kinain nito. At binigyan din niya ang kanyang asawa at kasama niya, at siya ay kumain. Nangyari ito. Ito ay unang kasalanan. Sa kailangan ng Eden, nangyari. Kung ating nanay, hindi kumain, kundi sunod ang mabuti sa Diyos, kayo tangin. Pero, dahil dito, Romans chapter 5, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nakasala. Kaya ngayon, napuno na ng kasalanan sa mundong ito, sa sanlibutan. Kaya ba yung Diablo? Natutuwa dahil sa kasalanan. Kayo ba taong na nilala ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos? Pero madaling dinadaya kayo. Kapag ako nagsinungaling ng minsan kung kayo kayong lahat maliligaw, madali. Kaya, kalawang ko nito, chapter 4, verse 4, sa kanilang kalagayan, inulang ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Binulak ng Diyos, small d, Diablo, Diyos ng sanlibutan ito, Diyos. Binulak ng Diablo ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang nila makita ang liwanag ng ipangito ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang karawan ng Diyos. Kaya, kung ngayon, anong ginagawa ng Diablo sa mundo ito? Kahit na tayo, nagpapahayag ng salita ng katotohanan sa maraming mga tao, anong nangyari? Binulak ng Diablo ang mga tao ng pag-iisip ito. Kaya, sila bulag, spiritual bulag. Kahit na narinig nila at mga katotohanan, walang pag-iisip. Bakit? Ito ginawa ng Diablo. Kaya ito spiritual na biglaan, evangelism. Kauna, Diablo, siya nakahari ng mga makasalanan. Kaya mahirap na evangelism. Maraming mga makasalanan, nataya ng Diablo. Sila ay kasapanin ng Diablo. Sila ay naniniwala sa Diablo. Ang kasinungalingan ng Diablo, ito katotohanan na sa kanila. Okay, nandiyan ito yung ngayon espiritu na sitwasyon. Kaya kahit na tayo nasasabi sa kanila ng tunay na salita ng Diyos, sila hindi naniniwala sa atin. Dahil dito. Diablo, nang may katulong sa data, pumunta kay Jesus Cristo. Kaya, Jesus naman, tinusog ng Diablo. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4. Mula verse 1. Si Jesus, na puno ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang, na doon ay tinusog siya ng Diablo sa loob ng 4 na araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na yun, at na makalipas sa mga araw na yun ay nabulog siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw, ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang bagong ito ay maging tinapay. Ikaw anak ng Diyos, ikaw maging kapangyarihan. Okay, ipagutos mo. Bagong ito magiging tinapay. Dahil ikaw gutom. Si
Jesus may kakayahan. Pero hindi ginawa niya ito. At sumako sa kanya si Jesus. Nasusulat na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Kundi ang salita na lumalabas sa bibig ng Jesus. Ano yung sabihin nito? Jesus muna, ito ang tinukso ng diablo sa mga katawan. Ito, sa salita nito, may bahala ng mga turo kung paano tayo magkapagtampay ng mga tukso ng diablo. Diablo, nang may katulong sa tata, kasinungalingan, ng tukso, ng kahirapan, nag-aatake sa una sa ating katawan. Kaya, pagnanasa ng katawan. Kumayon, Jesus gutom. Okay. Kaya mo, ito mga tinapay. Pato na tinapay. Ikaw, may kapangyarihan, abilidad. Kaya mo. Pero bakit tumating si Jesus sa mundo ito upang papakain ng pagkain sa tao? Hindi. Upang iligtas ang mga makasalanan. Kung si Jesus siya ay bumaba ng itong tinapay, kung ano mangyayari, lahat ng tao sumusunod kay Jesus para sa tinapay, para sa pagkain. Sa church, maraming mga pagkain. Atin tayo para sa pagkain. Kung gayon, mabibigo ang hawain ng Diyos. Bakit dumating dito si Jesus Cristo sa mundo ito upang ibigay sa atin ang payamanan? Hindi, kaligtasan. Kaligtasan. Salita ng katotohanan. Bakit ito walang hanggan? Kayanan, pansamantala at iiwan sa mundo. Ito hindi tunay na pagpapala ng Diyos. Kaya, kapag tayo nag-focus sa kaluluwa, kung tayo makakababay tayo, salita ng Diyos mas mahalaga kaysa sa pagkain. Kaya na, gutom na ako, pero ako magtitingin ng salita sa iyo. Kaya, halimbawa, ito, ang Wednesday sermon, 7 p.m. sa start. Pero, tumating dito sa 6:50. Tumating, pero gutom na ako. Ano gagawin ninyo? Nakahanda dito o kakain sa kusina? Minsan nakita ko, isang Brazil, kumakain doon. Dito may cellphone. Pero sila ay kumakain ng masarap. Spiritually, ang situation, spiritually, siya ay mas mahalaga sa kanya yung kanyang gutom kaysa sa espiritual na pagkain. Oo. Kung siya gustong gulang na Kristiyano, kumastiyang na siya aking gulang muna dito. At tapos, na sermon, kakain. Naintindihan niyo ito? Sa Centro Fellowship, at natamang oras na. Kung ngayon, kain na gutom, magtigis. Makatapos ng fellowship, kumain. Anong problema? Gutom na ako, kaya muna ako kakain. Anong ito? Siya ay bata. Bata, hindi nakitiis ang gutom. Ano ito? Iba-iba. At 5, pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar ay pinakita sa kanya sa isang sagulit ang laan ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kalwalatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya kung sasama ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Ito. Ipinakita ng diablo kay Jesus ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Dahil ito, anong sinabi nito? Ito'y naibigay na sa akin. Diablo. Ano ito? Lahat ng kapangyarihan ito, kalwalatian nila. Kaya, kung ngayon,
Diablo, nagkakaroon ng kalwalatian, nakapangyarihan ng mundong ito. Ibinibigay ng Diablo kung kanino ang ibig. Kaya, kung sasama ka sa akin, lahat ng ito, magiging iyo. Kaya nga yung mundong ito, nasa kamay ng Diablo. Dapat natin malaman. Kaya kung gusto ninyo magmayaman, tumingin kayo sa Diablo. Sambahin ninyo ang Diablo. Kung kayo, yayaman tayo. Pero, mahiwalay ang kaluluwa sa Diyos. Bakit? Sumunod sa Diablo. Tunay na naligtas na Kristiyano, hindi kaya. Bakit? Sila ay umalis sa Diyos. Nalalaman nila ang espiritual na katotohanan. Pero ngayon naman ay mga puso. Diablo. Ang puso. Anong gusto ninyo? Maging mayaman sa mundong ito o sa langit? Piliin ninyo. Piliin ninyo. Ako, tapa siya. Sa langit, ako magiging mayaman. Sa langit. Kahit na kawawa ko sa mundong ito, I don't care. Kahit na mayaman dito, kawawa, I don't care. Same. Iiwan. Iiwan. Ganito, pagnanasa ng pangmamataas sa sanlibutan. Isa pa, paano nagtagumpay si Jesus at sumabot si Jesus sa kanya at susulat, sambahin mo ang Panginoon mo Diyos at siya lang ang aming paglilingkuran. Ako nagta siya na sumamba sa Diyos lang kay Jesus lang ang Panginoon ko, ikaw hindi. Kung kayo magtatagumpay, palagi mga bagay ng Diyos una sa akin. Palagi. Ito mahalaga. Napakahalaga. Ay isa pa, pagkatapos kanyang dinala siya sa Jerusalem, ay inilagay siya sa tutong ng templo na sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatimulo ka mula rito, sapagkat nasusulat, ipagbibigyan niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan at alalayakan nila ng kanilang mga kamay baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. Sa noong panahon, parang lahat ng mga Israelita nakikita kung kailan darating si Mesias. Maraming tao na nanalangin sa templo ng Diyos. Doon sa tugtog ng templo, head by Jesus, nagpatibulok ka mula rito. Ikaw walang problema, hindi mamamatay ka. Okay, sige, hindi mamamatay si Jesus. Ano mangyayari? Siya ay nagpatibulok. Siya bumaba. Pero mga anghel, biglang napakita at siya ay nagligtas kay Jesus Kristo. Kung paano mangyayari? Kumating na si Mesias. Tama? Dumating na, hari ng buong mundo. Kung ano mangyayari? Lahat ng Israelita, magtitipon-tipon, Jesus, ating hari, tayo, makatake sa Roma. Dahil dumating na, Mesias. Ito'y kanilang pagnanasa ng panahon. Sila walang pang-isip tungkol sa kaligtasan. Kung ngayon, nasa sila pinakariyan ng Roma Empire, nahirapan sila. Paano magmalaya? Ito'y kanilang goal. Kaya dumating na si Jesus. Kaya patuloy. Sila yung kay Jesus. Ikaw dapat maging hari natin. Para sana? Para maging malaya mula sa Roma. Ganito political problema lamang nila. Pero bakit dumating si Jesus? Para mamatay sa krus upang mahiligtas ang mga makasalanan. Hindi dumating siya sa mundong ito para maging hari. Hindi. Ikaw lang pagdating, ito ay hari. Una, handog. Handog pagkasalanan. Siya ay dapat mamatay para
ligtas sa mga makasalanan. Kaya, at sumagot si Jesus sa kanya sinasabi, huwag mong tutusuhin ang Panginoon ng Diyos. Nang matapos ng Diablo ang lahat ng pangnuso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Kaya si Adam nabigo sa tukso ng Diablo. Pero si Jesus pagtagumpay sa tukso ng Diablo. Tama po ba? Kaya tayo sinilang sa loob ni Adam, kaya makasalanan. Pero tayo pumasok kay Jesus. Kaya naging matuwid. Kaya tayo sumusunod kay Jesus Cristo. Ito'y Christian life. Ay ito, pagnanasa ng katawan, kalwalatian ng sanlibutan, ang sariling karangalan. Ito sa ating buhay, ito yung puso. Sana, mahirap ang katawan ko, sana wala kayo mahirapan. Palagi, masaya. Palagi, masagana. Ito'y pagnanas ng katawan. Kaya mabuti, damit, mga masarap na pagkain, mga malambot na higaan, mga kumot, mga pillow. Tama ba? Oo. Para dito tayo nagtatrabaho dahil sa atin may pagnanas ng katawan. Isa pa, kalwalatian na sa sanlibutan. Sana ako mayangan sa mundo ito. Sana ako magkataas na tao. Sana ako matalino sa mundo. Kung may maraming tao, pupuli sa akin. Kaya honor si Pilapala. Sana sa building doon, sana may pangalan ko doon. May ganitong pagnanasa sa ating puso. Alam mo ba? Kasariling karangalan. Sana po dito luxury mga babae. Lalo na sa mga babae, mga bag. Chanel, o Gucci, ano pa? Louis Vuitton. May ganitong mga mahal na bag. Sa lalaki, kotse. Dito ano kotse? Mahal. Benz, o BMW, Audi. Kung gayon, sports car, kung gayon sila, mayaman, diba? Parang alam na ako, mataas na tao. Ito ang pagkanasa sa mundo ito. Ito ang isang nata ng Diablo. Kaya kapag tayo nag-iisip ng mga kasaganaan sa mundo ito, madaling tayong tutusuin ng Diablo. Pero kapag tayo makafocus sa langit, okay, magkapagtagumpay tayo. Walang ng langit. Ang mga kaya na dito na okay na. Doon ako mag-usok doon. Dito mahirap. Okay, doon ako mapayaman doon. Dito ako kawawa, pero doon ako makalangaan ng buhay. Okay na. Kung paano, tutusuin siya ang Diablo. Paano? Una si Jesus, nagtagumpay. Gumay siya una. At si Jesus nagtagumpay kaya again, itong ang Diablo, ito'y tutukso sa mga naligtas na brothers and sisters. Tayo, banal na brothers and sisters, kapitipon-tipon para magkakaisa, tapo to a fellowship. Pero maraming mga problema ito. Unang Juan chapter 2 verse 15-16, nakahalagang salita, pasayan natin sabay, 3-2-1. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagpanas ng lamang, ang pagpanas ng mga
buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sarili. Eh dito na may tatlong bagay. Masamang pagnanas ng laman, pagnanas ng mga mata, pagmamataas sa buhay. Masamang pagnanas ng laman, kaya masamang ng pagkain, damit, bahay, banyo. Tama? At masamang pagnanas ng mga mata, yung karangalan, kapangyarihan sa mundo, at ang pagmamataas sa buhay, ito, autoridad, mga mayor, gobernador, mga senador, mataas na tao. Kung kayo umibig ng kanyang mga bagay, ang mangyayari, ang Panginoon na naman ay wala sa sinumang umibig sa sarili. Kaya kapag tayo nakafocus sa mga bagay na sa libutan, ang mangyayari, walang pag-ibig sa Diyos, ng Diyos sa atin. Ito ang problema. Kaya dapat natin piliin isa lang, Diyos o Diyos. Langit o mundo ito. Mahala kayo. Ito mahal ito. Dahil dito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibigsak sa libutan. Kaya maraming mga tao, isang bahagi sa langit, isang bahagi sa mundo. Sino ito? Ito ba tao ng Diyos o tao ng Diablo? Nahati ang puso. Ito naman, kasalanan. Iisang puso. Kaya, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Ibigin mo ang Diyos, ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Buo. Kaya, piliin ninyo, isa lang. Diyos o Diablo. Langit o sanlibutan. Mahal. Unang Pedro 4 verse 8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya, kahit na tayo, tagakasala, tikuti, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo, pag-ibig isang iglesia, ito ay pag-ibig ni Jesus Cristo. Maraming mga problema, pero anong church, malusok, mas maraming pag-ibig. Ito, Romans 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ito napakahalagang salita. Paano, ito may tama sa ato, paano pwede natin daigin ang masama ng mabuti? Kaya pag ako nasabi, dati ang sitwasyon, pagiliman, kasamaan, kasalanan, kapuotan, di ba? Ito ating dating sitwasyon. Pero tayo naligtas, kasalong ng Diyos, kaya tayo napapag-isip, liwanag, kabutihan, katuwiran, pag-ibig. Kung kayo, kahit na may kasalanan, kasamaan, pwede magkapagdaig ng ganitong kasama. Isang Francisco nakasala, papatawag kita. Kung kayo, okay na. Ito ay mabuti. Narinig mga ibang masamang chismis. Pero, siguro may kumilos ang Diablo. Hindi ako naniniwala. Ang maghihintay, tikos ng Diyos. Kung kayo, okay, magkapagtawag ka. Mahalaga, daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya, mabuti, masama. Different. Paano? Tumutukso ang Diablo sa atin. Ito, may tatulong sa data, di ba? Kasinungalingan,
gustong kahirapan. Ito sandata ng Diablo. Kung paano siya ay makatake sa atin. Efeso chapter 2, verse 2. Nakakati ninyong nilakaran ayon sa laman ng sanlibutan ito. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng kapayo, ng espit ng gayon na gumagawa sa mga anak ng akswal. Again, dati inyong nilakaran, dati buhay natin, ayon sa laman ng sanlibutan ito. Ano ito? Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino ito? Ng espit na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng akswal. Sino ito? Ito Diablo. Kaya, espiritually, Diablo, ito ay ngayon, may kapangyarihan, may papawid, at nakahari ng sanlibutan ito. Kaya, dumadami ang kasalanan sa mundo ito. Totoo lang, sa eskwelahan, lahat ng mga bata, nag-aaral ng kabutihan, di ba ba? Pero ba, puro na natutulog ng kasalanan? Ayaw ito ang makasala. Wala kayo na puro. Pero bakit dumadami ang kasalanan sa mundo ito? Sino natutulog ng kasalanan? Wala, pero dumadami. Bakit? Ngayon, Diablo nakahari. Talaga. Kaya kapag kayo may pag-asa sa mundo ito, kung kayo 100% itutuloy ka ng Diablo. 3. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Dati tayo nabuhay dito sa mga pagnanasa ng lamat na ating ginagawa ng mga nais ng lamat ng pag-iisip. Laman, pag-iisip, sanlibutan. Ito ay target ng Diablo. Kaya doon, katutubong mga anak ng kapuotan, kaya naman ng mga animal. Kaya Diablo nag-atake ng mga tatulong sandata sa ating katawan, ating pag-iisip, at sa ating environment. Kalibutan, sanlibutan. Okay natin na ito, ha? Kung Galatia chapter 3 verse 1 hangal ng mga Galatia, sino ang gumaguma sa inyo? Ay Diablo. Galatia, church ito. Church. Pero bakit sinabi ng Apostol Pablo, hangal ng mga Galatia? Hangal kayo, habit. Bakit kayo nadaya ng Diablo? Ibang ebanghelyo pumasok sa Galatia, kasi kumalingan ng Diablo pumasok sa Galatia church. Kaya, kalawat sa naman tayo, kung hindi tayo nakupokus sa Biblia, kailangan papasok ang kasinumalingan ng Diablo sa ating iglesia. Kung hindi ka nakapasok ng Biblia, pwede kayo madadala, mabubuhay. Alam mo, kasi ang Diablo. Paano ito? Kung gusto, muna sa sanlibutan. Sanlibutan, katawan, pag-iisip. Mula, sanlibutan. Unang Timoteo 5 verse 10. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng muna ng kasama. Gusto niyo ng pera, kung kayo, delikado kayo. Talaga, kailangan natin ng salapi, pera, pero kung kayo umiibig sa pera, kung kayo magkakaroon ng maraming chance na lahat ng uri ng kasama. Dahil sa pera, mangyayari malaking ito na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Dahil pera malakas kaysa sa pananampalataya sa mga baby Christian. Kung kayo gustong bulang na Kristiyano, anak ng Diyos, kung pwede kayo magtagumpay ng pera, kailangan ng pera, pero hindi kayo nabubuhay para sa pera.
Hindi tayo mga lingkod ng pera. Pera, lingkod ko. Ito'y tama. Ito ba? Pero marami lingkod ng pera. Sumusunod sa pera. Pera, ikaw sumunod sa akin. Ito'y Christian. Pero marami sumusunod sa pera. Kung gayon, mapalayo kayo sa tamang tinusok ang kanilang mga salitang maraming kalungkutan. Pera, malakasan, tukso. Santiago chapter 4 verse 4. Mga niya, hindi ba nyo nalalaman na ang makipagkaibigan sa sanibutan ay makipagkaway sa Diyos? Kaya sino mang nag-nais na makipagkaibigan sa sanibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Gusto ba nyo maging mataas na tao sa mundo? O kung ay sa langit, pagkakawa. Bakit? Ang Diyos ay ingay sa inyo na ikaw, anak ko, pero ikaw, malagi malapit sa Diablo, malapit sa akin, Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 10, sapagkat hindi man ako ni Demas, Ikalawang Timoteo, nasa bilangguan si Apostol Pablo dahil sa Ebanghelyo. Ito'y huling sulat ni Apostol Pablo. Sandali naman binikti si Pablo pagkatapos ng Ikalawang Timoteo. Pero Dimas, umibig sa sanibutan ito, kaya hindi man niya si Apostol Pablo. Umalis siya. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa sanibutan ito. Dimas. Sino si Dimas? Siya naman, isang kamagagawa ng Ebanghelyo. Siya nagsakripisyo para sa Ebanghelyo. Pero sa huli, umalis siya sa Pablo para Judas Iscariote. Bakit? Siya uminig sa sanibutan. Bakit si Iscariote, bakit siya ay nakadulo kay Jesus? Bakit? Dahil sa pera. Oo, dahil sa pera. Ito dahil sa sanibutan. Ganito, malapit, malakas ang puso ng Diablo. Ay, ikalawa, katawa. Unang Korinto chapter 3, verse 3. Kaya baka lamang pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibubo at mga pagkatalo. Hindi ba kayo makalaman na kayo umalang tayo sa pamantayan ng mga tao? Kaya maraming mga pagkatalo-talo sa iglesia, sa sismis, yung iba din mga katailanan. Kung ngayon, bakit nangyari ito? Dahil sa baka na makalaman. Paninibubo. Bakit ang kalaman nagsasakripisyo dito? Bakit ikaw hindi? Ikaw hindi nagsasakripisyo. Kung ngayon, tutusuin kayo ng Diablo. Sa loob ng church, walang negosyo, walang sapilitan. Kung ayaw ninyo ang sakripisyo, kung magpahinga kayo, huwag kayo magsakripisyo ng sapilitan. Kusang loob na ng may bisa, brother sister. Kusang loob. Bakit may chismis? Dahil siya gumawa ng anong bagay ng sapilitan at kung kayo lumalabas sa mga chismis. Reklamo. Pero mula sa kusang loob, kung kayo, lahat okay. Para sa mga balisista, ako magluluto. Ako maglilinis para sa mga balisista. Okay. Ito pag-ibig ko. Wala pa ng problem. Kung kayo nagsasakripisyo ng sapilitan, tugtugsuin kayo ng Diablo. Kailangan. Kusang loob, ito pag-ibig, kaya hindi kaya. Kapatuloy ako nagsasabi sa inyo. Sa ating kalawang church, walang sapilitan. Only kusang loob. Kusang loob. Job chapter 2 verse 7. Kaya umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga napakapandining bukol mula sa talapakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang buhok.
Kung kayo mabuting anak ng Diyos, pwede kayo may sakit. Okay? Dapat yung malaman dito, hindi sinuba kayo dahil sa sakit. Si Apostol Pablo, siya may sakit sa kanyang mata. Kung siya kasinumba, hindi. Para sa Diyos, pwede kayong maging mababa, maging mahirapan, kawawa sa mundo para sa Diyos. Pwede mamatay para sa Diyos. Ito, pagpapala. Dapat na malaman. Hindi ko lang ako nito chapter 3 verse 7. Lalo na tayo sa kalabisan ng mga pagpahayag. Kaya, upang ako'y huwag, magyabang ng labis. Bigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y sakta. Upang ako huwag, pagpalakit ng labis. Ito sinabi ako sa Pablo. Siya nang may sakit sa kanyang katawan. Kung walang kanitong mga sakit, problema, siya ay tiyak na maging mayabang siya po sa Pablo. Pero dahil sa kanitong mga inip na sa langit, ito pasuo ni Satanas, kaya siya ay hindi na mayabang. Kaya, bakit hindi tayo mayaman? Bakit sana umaman tayo, pero bakit hindi? Hindi ko alam tamang pangalan, pero pwede ito. Kung tayo'y umaman sa mundo, kung tayo makakasala ng mas marami, uubusin natin naman ang kayamanan para sa Diablo, pwede kung hindi ibibigay ng Diyos ang kayamanan. Pwede ba yung may kontrol ng pera ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya ba? Pwede ba kayong magkaroon ng sama na pananampalataya na makapagtagumpay ng lahat ng mga gusto ng Diablo? Kaya na maraming pera, ito walang problema. Lagi ako makapag-control ayon sa salita ng Diyos. Kung kayo kaya, kung hindi, kayo magiging malalaman ng Diablo. Last, pag-iisip. Juan chapter 13 verse 2. Nang oras ng hakuna, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na ang sino at ipapanulo siya. Inilagay na ng Diablo sa puso ni Iscariote. Ipapanulo siya. Kanitong masamang pag-iisip. Inilagay. Dito, kung gayong Iscariote, siya may dalawang pag-iisip. Ipapanulo si Jesus. Panginoon ko, ayaw. May dalawang pag-iisip. Ipagkakanulo o mag-iingat. Pero ang ginawa niya, ipinapanulo niya si Jesus. Pinipin niya ito, Diablo, na binagay ng masamang pag-isip sa iyong puso. Kung kayo, dapat ninyong piliin. Dapat ninyong ipasya. Anong gagawin ko? Kasamaan, kabutihan. Dapat tayo dapat mag-iisip. Ito ba? Anong bagay nito? Kanyang panik. Pag-iniban, kasalanan, kasamaan, kaputa, o liwanag, kabutihan, katuwiran, pag-ibig. Gawin natin dito. Okay? Kung walang problema, Iscariote, pumili ng masama. Galatians chapter 1 verse 6. Ako'y namamanga na napakabilis ninyong iwanan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Bumalik kayo sa ibang ebanghelyo. Ano nila ibang ebanghelyo? Ang kalawang church, sila hindi naman church.
Iba ay tunay na iglesia. Sana lahat ng mga Philippine church magiging tunay na iglesia. Ano ang tunay na iglesia? Ano ang iglesia tama? Sa harap ng Diyos. Tunay na iglesia, sumusunod sa salita ng Diyos. Ito mo, walang iba. Walang iba. Santiago sa 1:14, ngunit ang bawat tao ay natutugso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nakila at naakito. At kapag ang pagnanasa niyon ay paglihim, ito ay nanganganak ng kasalanan. Ang kasalanan kapag malapit na ay nabubunga ng kamatayan. Kaya muna, masama pagnanasa, ito'y lumalaki ng kasalanan at wakas ang mamatay. Kaya sa Kristyano, masamang pag-iisip, masamang pagnanasa naman, magiging kasalanan. Ito'y bini ng kasalanan. Masamang pagnanasa. Ating plano. Ano gusto ninyo? Bilang anak ng Diyos. Kaya tayo dapat gumawa ng kabutihan. Ito'y tama. Bakit tayo dapat plano ng mga baka na sanibutan? Kung iwan, ganito, hanggang kamatayan, ang diablo tutukso sa atin. Hanggang kamatayan. Kaya, ito, sa church, ito, baby Kristiyano, ito target ng diablo. Target ng diablo. At, pwede ba yung pumapatid sa akin? Pagpunta sa akin. Unang Peros 5 verse 8, magpakatinong kayo, magpantay kayo. Ang diablo na yung kaaway ay tulad ng leon, upagala, umuungan, na umaangat ng kanyang malalaman. Kaya tayo dapat magbantay na magbago, kaligtas na brothers and sisters. Ano natin ito? Leadership comes naturally to some in our land. Nala has brought her family to where the grazing is good and her calf can explore. As his confidence grows, he's becoming more adventurous. It's an enticing place for a curious baby, but also a dangerous one. Trailing behind is first to see the lions. While he fights, his mother summons the herd.
the protective, older brother. Ito iglesia. Sa atin, ilang verses na mahina. Sila maging basta na malalaman ng diablo. Kaya mga gusto gulang na verses dapat tumulong sa kanila. May fellowship, kayo. Mawakan sila. Fellowship na sister. Sumama ka. Kung mahirap mo, tumulong sila sa kanila. Yan. Para ingatan ng mga baby Christian. At ito mga evangelist, para sa evangelist, ito yung napakalaga. Malaking diablo, ito sumasalo pa sa atin kapag kayo mag-evangelize. Kaya, mga alaga niya sa Kristo, sila dapat maghanap ng ganito. Isunin niyo ang buong kasodang pandigman ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pagkakanan ng diablo. Kaya kung hindi kayo ng mga baywang ay nabibitisan ng katotohanan na sure ang balulog ng katuwiran. Ang nakasure sa inyong mga paa ang pagiging-handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Kasamantala ng mga ito, nagulayin ninyo ang katapalasan ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusuko ang mga taga-apoy na balas ng masama. At tagulayin ninyo ang helmet ng kaligtasan na nagtamang ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito, magigahada ng may buong pagtitiyaga at pagsusumama para sa lahat ng mga bata. Kaya ito, buong kasunod ng pandigman ng Diyos. Ano ito? Maiwang, ang situron. Ito, katotohanan. Natita ng Diyos. Baluti, katuwiran. At ang nakasos ng mga sapatos, ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Kalasa, pananampalataya, helmet, kaligtasan, tabang ng Espiritu, salita ng Diyos. Kaya salita ng Diyos, kaligtasan, katuwiran, pananampalataya, katotohanan, kapayapaan, Ebanghelyo ng kapayapaan. Ito'y kawal ni Kristo. Kung kayo'y mahina sa Biblia, ano mangyayari? Tapak. Sa kutsilyo. Bungay. Pinagtawa na tayo. Malaking tapak. Kung kayo, tatakas ang diablo, pero, kutsilyo. Kung kayo, ano ito? Kaya natin maraming mga salita. General, makapang, tapak. Ikalawang Timoteo 3 verse 10. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, ang buhay, dahil yun, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at pagtitiis, mga pag-uusik, mga pagkurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa atin, sa Antioquia, Iconium, at Lystra. Napakaraming pag-uusik ang itinis ko, ngunit sa lanang ito ay niligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng mga ibig na buhay na may kabalanan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusik. Kaya, kung hindi tayo dahanda sa pagpapalamas sa diablo, hindi kaya mag-evangelize. Espiritually, yung digumaan. Bible said na, digumaan para sa diablo. Kapag tayo mag-evangelize, napakagalit ni diablo. Pero kung hindi tayo lakad na mabuti, ano mangyayari? Paano tayo pagtagumpay? Diba? Kaya ito, tatulong sandata ng diablo kasi kumalingan. Para dito, at kailan natin, katotohanan. Ako ba? Dapat natin malaga, ay ito kasi kumalingan. Tama ito. Ito'y tama. At may tukso
Kung gayon, kailangan malakas ang pananampalataya sa langit. Unang mga chapter 4, verse 5, verse 4. Ang sinuna, ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Hindi ang sumasampalataya si Jesus ang anak ng Diyos. At may kahirapan. Kung kailangan natin nagkaptiisin. May kahirapan. Kung kayo tumakas, kundi magbantay, manatili sa ating posisyon. Ito'y tama. Roma chapter 5 verse 3. At hindi lamang kayo, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nabubuan ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay, ng pagpapatibay ng pag-asa. Hindi mahirapan. Hindi, sandali lang. Ating may kapigatian, mahirapan kung tayo sa pamamagitan dito, tayo hubungan ng pagtitiis, pagpapatibay, at pag-asa. Magkakaroon ng pag-asa. Maraming kahirapan kung ating puso umaasa sa walang ng langit. Kung gayon, siya ay tayo makapagsalunan sa Diablo. Ito. Kung gayon, ano ang kapalaran ng Diablo? Wala hanggang impyerno. Apocalypse chapter 12 verse 9 dito. Itinapon ang malaking bago pagkaantang ahas ng tinatawag na Diablo, Satanas, mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon pa sa langit. Diablo, Satanas, mandaraya sa mundo, ito'y ahas, dragon. Sa Biblia sila ay saying Diablo. Apocalypse 20 verse 10. Ang Diablo na gumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimbawa ng bulang propeta. Sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanpaman. Impyerno. Kung bakit ang tao natapos sa impyerno? Dahil dito, Matthew 25 verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sinupa. Doon kayo sa ako na walang hanggan na inyahanda sa Diablo sa kanyang mga lumayo kayo sa akin ng mga sinumpa. Ako na walang hanggan. Ito, inyahanda sa Diablo sa kanyang mga anghel. Masunuring anghel para sa kanila may ako na wala ka. Pero tao naman, ito, umayon kayo, o mga chance na pipiliin natin. Ano? Diyos, kung kayo, langit. Diablo, kasama ng Diablo, itatapos sa impyerno. At ano ang ating mensahe sa kaluluwa? Kayo dapat maligtas, kayo dapat umalis sa Diyos, kayo dapat sumunod sa Diyos. Kung ngayon, ikaw, kasama ng Diablo, itatapos sa impyerno. Lumabas kayo doon. Tama ba? Pero sila dinaya ng Diablo. Boring. Sa libutan, masaya. Tinusos. Ito ay ngayong spiritual situation. Naintindihan niyo ito? Kung ngayon naman Diablo, masing-masing sa mga ginalitas na kaluluwa, sa mga iglesia, sa mga bagong naligtas na Kristo at sa mga alaman ni Kristo. Kaya, kung ngayon naman, maraming mga Diablo, masamang espiritu. Kaya ilan, ilan, pakulit. Ilan,
nagising ang iba. Bakit? Diyan mo naglaga ng ibang pag-iisip sa iyong puso. Kaya, tayo dapat magbantay. Ako sa Biblia. Ganito. Kung kayo, nalayo siya. Mahal kayo. Napakala. Kaya, today, sinabi ko sa inyo, mga pagkakabal ng Diablo, sana tayong lahat dapat magigan ng ating pananampalataya mula sa lahat ng mga kurso ng Diablo. Napakarami, pero kaya natin. Mga bukas, tayo pupunta sa langit. Kung ano mangyayari sa langit. Ito'y bukas. Sasabihin ko, okay, magandang iba tayo. Amang Diyos, na nasa langit, na po sa iyong katilang biyaya na nagliligtas sa aming sa kasalanan. Ngayon, ay tinatapos namin ang mga Christian seminar para malaman ang tamang Christian life. Pagbibigay sa amin ang iyong karunungan upang maintindihan ang tunay na salita ng Diyos o kalooban ng Panginoon. Mga bukas, ikapaya ko ang mga walang hanggang timbala ay walang niyan sa langit. Kaya lahat ng mga brothers and sisters na kapag umaten ang mga katapusan. Ang naway, lumago patuloy ang kanilang pananampalataya ayon sa tamang salita ng Diyos para maging mabuting anak ng Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay? Good evening po muli, brothers and sisters. Matapos na po tayo ng ating